Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Monsignor. Sa ating pong banal na pagdiriwang na ito, sama-sama, bilang bayan ng Diyos, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya, bagay na pinagkaloob niya sa atin. Pinupuri natin ang kanyang kamahalan, sinasamba natin ang kanyang pagkadiyos. Panalangin po natin ang ating mga kapatid na pangalay na banggit na nag-aalay ng banal na misa. Sama rin natin sa ating panalangin Marino at Angie Milateo, Luz Babi, Joel Marisol. Ipanalangin din natin ang mga yumauna para sa kanilang kapayapaan. Alejandro, Celestina, Eugenia, Julita, Antonia, Belino, Father Tute, Father Rod, Father Ray, Father Poylan, Father Sami, Father Rico, Monsignor Teng, Monsignor Rani. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo, lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, isipin po natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at subaybayan. Patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ni Propeta Isaias ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. Sa pagkarinig niya ng tinig, ay agad siyang tumugon na siya ang isugo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idinait sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagala. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag,
Tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig na mga hari, pupurihin ka ng lahat at ikaw'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Handang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupdim lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinulang gawain mo'y magaganap. Ikalawang pagbasa, isinasalaysay ni San Pablo ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Bagamat muli siyang tinawag, iisa pa rin ang kanilang ipangangaral. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa may higit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinanaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagtawag sa unang 4 na alagad upang maging mga mamamalakaya ng tao. Tatayo na po ang lahat. Sumunod kayo sa akin at kay aking gagawin. Katambal ko sa tungkulin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita yon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kaniyang mga kasama, dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan at mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. God is good all the time. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano ba yung exercise ninyo? Ano yung sports ninyo? Dapat po lagi tayong may exercise, ano po? No? Kailangan ng katawan natin yun. Nung ako'y seminarista at bagong pari, ang sports ko po ay basketball, tennis at ping-pong. No? Yun ang nilalaro ko sa seminaryo at sa parokya. Nang ako ay nandoon sa Baraswain, ang laro ko ay hindi na basketball. Mga 60 years old na ako, tennis na lang po, tsaka ping-pong. Nang ako'y nasa Angat, nagkaroon ako ng acid reflux
inalis ko na po yung tennis. At ang laro ko na lang ay pimpong. Pimpong na lang. At dito po ngayon, inalis ko na rin yung pimpong. Ang aking exercise, maglakad na lang. No? Yung tinatawag nating breeze walking. No? No, ako'y nasa hanggat, yung aking goal sa paglalakad ay 10,000 steps. Yun ay equivalent to 8 kilometers. At kayo po, 5,000 steps na lang, 4 kilometers. Minsan naglalakad ako sa kumbento, minsan sa patio, minsan sa mall. No? Kaya pag nakita niyo ako sa mall, lalakad-lakad, exercise po yun. Isang araw po, I think last week, ako naglalakad dyan sa patio. Naglalakad ako sa patio. May isang coaching huminto sa harap ko. Binuksan niya yung bintana niya at ang sabi niya, "O senyor, totoo ba?" Ano yung totoo? Na si Cardinal Tagle ay papa na. Papa na. Saan niya nakuha yung balita na yon? Sa YouTube. YouTube. No? Sapagkat sa YouTube, sinasabi na meron 3 cardinal na papabili. Ibig sabihin, pwede maging papa. Yung 3 na ito. At isa si Cardinal Tagle. At sinasabi roon na maraming posisyon na binibigay kay Cardinal Tagle yung Papa, hinahanda na siya. Sinasabi doon, sa YouTube yan. No? At minsan sinasabi sa YouTube, uy, ang piniling Papa ni Pope Francis ay si Cardinal Tagle. At minsan sinasabi roon, si Cardinal Tagle, Papa na. Yun po ay false news. Hindi totoo yun. No? Maganda nga maging Papa siya, pero hindi po Papa pa. Hindi Papa na. No? Bakit? Sapagkat para magkaroon tayo ng bagong Papa, dapat, una, mag-resign yung current Pope o kaya mamatay na yung current Pope. No? Para magkaroon ng bagong Papa. Hindi tayo pwede magkaroon ng Papa kung merong current Pope na nandoon nakaposisyon sa Vatican. Pangalawa, hindi pwedeng mamili yung present Papa ng kanyang kahalili. At sasabihin, oy, ikaw na Papa, pinipili kita. Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. Ang pipili ay ang mga cardinals. Pagka nag-resign ang isang Papa o namatay ang isang Papa, after 15 days hanggang 20 days, dapat naroon ng lahat sa Roma, yung lahat ng cardinal, para sila yung umileg ng bagong Papa. Tinatawag nating conclave. Conclave. Magtitipon sila sa Vatican at sila yung pipili ng kung sino kahalili. No? At iyon ay sa pamagitan ng secret balloting. Hindi pwedeng taas ng kamay. Sino ba yung gusto dito? Sino gusto rito? Hindi pwede. Secret balloting iyon. At iyon ay pinaniniwala natin sa pamagitan ng Espiritu Santo kung sino ang gusto ng Diyos na maging Papa. At pagka nasa conclave na, sila po ay mag-i-elect kung sino gusto nilang maging Papa.
walang nomination. Basta mag-i-elect sila. Susulat niya sa isang papel yung gusto niya maging papa. Kanya-kanyang sulat. No? Ang bawat isa'y nasa kanya-kanyang kwarto. No? Kaya walang influence dapat Sa unang eleksyon, pag walang papa, sa umaga, magkakaroon ng pangalawang eleksyon sa umaga. Pag wala pa rin na-elect, sa hapon, magkakaroon ng dalawang eleksyon pa rin. Pag wala pa rin na-elect, kinabukasan, magkakaroon ng eleksyon pa rin sapagkat kinakailangan majority, yung 2/3 ng mga cardinal na bumoto ang makuha nilang boto para maging papa sila. Kapag kami na-elect na 2/3, na nakuha ay 2/3 na votes, tatanungin siya, gusto mo ba na maging papa? Kung ayaw niya, mag-i-election ulit. Kung gusto niya, siya yung tatanghal na papa. At pagka gusto niya, merong seremonyas na siya yung tatanghal na papa at makita nyo sa chimney yung tinatawag nating puting usok. Pagka puti na yung usok, yun, may papa na tayo. Yun ang proseso. Hindi pwede sabihin ni Pope Francis, o ikaw ang pinipili ko, eto na yung mitre ng papa, ikaw na papa. Hindi pwede yun. Kinakailangang eleksyon sa conclave. Bakit yung sinasabi ito sa inyo? Sapagkat yung papa po ang kahalili ni San Pedro bilang unang pangulo ng simbahan, unang papa ng simbahan. Ano sinasabi sa mabuting balita tungkol kay San Pedro? Na sinasabi roon, sila ay magdamag ng isda. Pero wala silang nahuli. Wala silang nahuli. Kaya pumunta na sila sa Pampang, nilinis yung lambat, at pati kanilang bangka, nilinis nila, at yung bangka na yon ginamit ni Jesus sa pangangaral. At pagkatapos mangaral ni Jesus, sinabi niya kay Pedro, sige, pumalaot kayo, ihagis niyong lambat. Pumalaot kayo at ihagis niyo yung lambat para mangisda. Sabi ni Pedro, Guro, magdamag kaming ng huli, pero wala kaming nahuli ni sa mga isda. Kaya sila ay umuwing bigo dahil wala silang isda. At ang sabi ni San Pedro, Panginoon, sapagkat sinabi mo, pupunta kami upang ihagis ang lambat sa laot. At sila'y pumunta sa laot, inihagis ang lambat. Isang hagis lang. Isang hagis lang. Hindi nila mahila yung lambat. Bakit? Hindi mahila. Puno ng isda. Isang hagis lang. Puno ng isda yung lambat. Kaya tinawag pa nila yung kanilang kasamahan sa kabilang bangka upang tulungan sila at sinasabi roon na puno ang dalawang bangka ng isda. Dalawang bangka na puno ng isda. At iyon ay hindi nangyayari sa kanila. Nanguhuli sila ng isda, yes, pero hindi ganun karami yung isda na nahuhuli nila. Hindi ganun karami. Pero ito, dalawang bangka ang napuno ng isda. Bakit? Dahil sa Panginoon. Una, bigo sila.
Magdamag silang ng huli pero walang nahuli ng isda. Pero pangalawa, nagtagumpay sila dahil sa Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, pumalaot kayo, at sila naman ay sumunod. At sa kanilang pagsunod, ang gantimpala sa kanila. Nakahuli sila ng napakaraming isda. Abay, isipin mo, magdamag silang ng huli pero walang nahuli. Isipin mo yung lambat, nalinis na nila, yung bangka, nalinis na nila, pagka manghuhuli sila, dudumi na naman ang lambat. Pero hindi nila alintana ayon. Sumunod sila sa Panginoon. At sa kanilang pagsunod sa Panginoon, ang sorpresa ni Kristo sa kanila, nakahuli sila ng napakaraming isda at 2 bangka ang napuno ng isda. Gantimpala sa kanila ni Kristo. Anong sinasabi sa atin ng karanasan na ito? Anong sinasabi sa atin ng tagpo na ito? Maring sa ating buhay, meron tayong kabiguan. Maring sa buhay natin, may problema tayo. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa kapatid, problema sa kapitbahay, problema sa pag-aaral, problema sa negosyo. Maring dumating sa atin yung problema na yan, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Lumapit ka sa Diyos at ikaw ay tutulungan ng Diyos. Manalig ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Gagawin mo ang dapat mong gawin, umasa ka sa Diyos at tutulungan ka ng Diyos. Katulad ng tinulungan ni Kristo sina Pedro. At sa pagtulong ni Kristo, mas maraming isda ang kanilang nahuli kaysa noong nangingisda sila sa kanilang lakas lamang at kakayahan. Tutulungan ka ng Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay, ang buhay na walang hanggan.
Amen. Manalangin tayo mga kapatid para sa mga pangailangan ng bayan ng Diyos. Ating pong itugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa banal na Papa at mga obispo na tinawag ng Diyos na mamalakaya ng tao upang manatili sila sa pag-asa at patuloy na ihatid ang mabuting balita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga misyonero ng mabuting balita upang marating nila ang mga sulok ng daigdig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga tinawag ng Panginoon sa pagkapari at buhay relihiyoso upang ang kanilang karanasan kay Kristo ang maging bukal ng kanilang lakas, pag-asa at katapatan sa tawag ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nahihirapan at mga salat sa buhay, upang sa pakikinig nila sa mabuting balita, sila ay sumagana. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating nakapakinig ng mabuting balita, upang maging misyonero tayo ng pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang ihatid sila ng kanilang pagtugon sa pag-anyaya ni Kristo sa buhay sa kabila. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Tulungan mo kaming makatugon sa tawag ng iyong anak na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Uupo na po ang lahat. sapagkat sa iyong kabutihan, tinanggap namin ang tinapay na niyalay sa iyo, na galing sa lupa pinagpaguran tao. Sapagkat sa iyong kabutihan,
Tinigap kami ng alak na nialay siya na galing sa punong uhas. Pinagpaguran ka pamaginumin ng amin. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang tayo at ang ating mga alay maging kalugod-lugod at sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kami mga may hina, ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap na pananagutan ng iyong pinagtiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukan ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot yun sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Tatayo na po lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming Obispo na si Dennis at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo kami at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang isang kalipunang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, awitin natin, Ama namin. Amen.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat. Narito si Yesu Kristo nating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tatayo na po lahat. Manalangin tayo. Pagka po tayo nagmimisa, kumari po ay patay natin ang ating cellphone. Po, para hindi tayo magambala. No? So, papatayin po natin ang ating cellphone. Salamat po. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa bilang bayan ng Diyos upang ating pasalamatan, purihin at sambahin ang ating Panginoon. Sana ito'y maging daan ng pagpapala sa ating pamilya at sa ating parokya. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay sa love offerings at sa collection. Maraming salamat po kay Doc Ben Miranda, taga San Juan Balagtas, nagbigay ng 2,000. Maraming salamat po kina Engineer Ramil at Mrs. Sheila Ramos na nagpadala sa atin ng 4 na tauhan, 3 labor at 2 mason, sapagkat pinapaayos na po natin ang gilid ng ating pader, ng patio natin, at yun ay inaayos natin yung lupa para po sementuhan ang paligid ng ating Via Crucis o Daan ng Cruz. So yun po ay nagpadala sila ng 3 tauhan at sila po yung nagbabayad sa tauhan na yon. So salamat po sa kanila. Maraming salamat po kina Brother Lito Pulintan, Beth Pineda at Dali Santos, yung magkakapatid na nagbigay po sa atin ng 500,000. Yun po yung para po sa mga Via Crucis, pero kulang pa po yun. Mga 7 imahin pa ang wala doon. So, hindi pa po tapos ang ating Via Crucis at yun po ay ating kanilang pipinturahan. Nakalagay na po yung ibang mga karatula kung anong istasyon yun, no? May meeting po ang lahat ng LECOM, no? Lahat ng lectors, commentators, mamaya po sa ganap na 10:00 ng umaga sa La Correa Room. Lahat po ng lectors, commentators ay inaasahan na dadalo para po sa meeting na ito at may sasabihin po ako sa kanila na mahalaga. Sa February 11, yun po ay sa Martes, pagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. At ito po ay araw ng mga may sakit, kaya po lahat ng mga may sakit, lahat ng matatanda, lahat ng mga senior citizens ay tinatawagan po para mapahiran din kayo ng Santo Olio, no? Yung mga bata po, wag na kayo magkapahid. Bata pa kayo, malusog pa kayo. Yung mga senior citizens at saka yung mga may sakit. May sakit po. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayo mapayapa. Lagi tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos.